Breaking news! Patay sa car accident ang kilalang negosyanteng si Felix Dyson na nagmamay-ari ng iba't ibang negosyo sa buong Pilipinas. Kabilang na ang chains of hotel na DNC. Kasama nito ang asawang si Helen Dyson na isa namang magaling na abogado sa nasabing aksidente. Dead on arrival ang mag-asawa, habang si Aviana Dyson ang nag-iisang anak ng mag-asawa na pagmumodelo ang tinatahak na karera, ay nakatakdang umuwi agad ng Pilipinas sa lalong madaling panahon matapos malaman ang naganap sa kanyang mga magulang. Napahinto sa ginagawang pag-eensayo ng karate si Lucas Ortega o mas kilala bilang si Dos sa kanilang organisasyon. Nang marinig ang balitang iyon sa telebisyon, tumayo siya ng tuwid at kunot noong bumaling sa TV at pinakatitigang mabuti ang hitsura ng kotse na pinapakita sa screen nito. Oh! Hindi ba yan yung childhood friend mo na si Aviana? Noong dito pa sila nakatira sa Alta Fresco? Ani Adrian, nakilala naman sa tawag na 30. Sila ang dalawang miyembro ng organisasyon na halos hindi mapaghiwalay dahil na rin sa labis na closeness nila mula pagkabata. Kahit ngayong matanda na rin sila, nagagawan pa rin nila ng paraan na magkita kahit pareho silang abala sa pag-aasikaso ng mga misyon na ibinibigay sa kanila ni Big Boss. Hindi siya kumikibo. Nananatili siyang nakatitig sa screen hanggang sa lumabas doon muli ang larawan ni Aviana Dyson. Tama si 30. Childhood friend niya si Aviana. Pero noong mag-high school na sila, umalis na ng probinsya ang dalaga upang ipagpatuloy ang pag-aaral nito sa Maynila. Pumasok ito sa isang prestihiyosong eskwelahan at doon na rin ito nagpatuloy para sa kolehiyo. Hindi ka man lang umiimik? Bakit? Hanggang ngayon ba, crush mo pa rin siya? Nang marinig ni Dos ang sinabi ng kanyang kasama ay mabilis siyang bumaling dito, kasabay ng pagtaas ng kanyang kilay kay 30. Crush? Ano ako, elementary? 28 na ako, 30. Hindi na aplikable sa akin ang salitang crush. Isa pa, ang tagal ko nang hindi nakita ang babaeng yan. Ngumisi si 30. Kung hindi mo crush, nagagandahan ka lang ganun kasi hindi maalis ang titig mo sa kanya eh. Hindi ba pwedeng pinag-aaralan ko lang ang buong detalye ng pangyayaring aksidente? Saka hindi ako sa kanya nakatitig kundi sa screen. Saka kahit ano namang lumabas dyan, titingin pa rin ako. Hindi na sumagot pa si 30 bagkus ay tumawa na lamang ito. Samantala sa isang tabi, si Dos naman ay nakaramdam ng pagkainis dahil sa pang-aasar ng kanyang kasama. Ngunit sa kabilang banda ng kanyang isipan, hindi niya maiwasang maawa sa dalaga dahil sa sinapit ng mga magulang nito. Alam mo, Dos, kahit na pala mayayaman maawa ka pa rin sa kanila lalo na kapag namatayan sila ng kapamilya. Wala talagang mayaman o mahirap pagdating sa kamatayan. Anito, saka tumalikod sa kanya at nagsimula ng magpalit ng damit. Ilang sandali lang ang lumipas ay nakatanggap sila ng tawag mula sa kanilang big boss. Pinapupunta sila nito sa conference room dahil may ibabalita raw ito sa kanila. Naisip nila na maaaring emergency ito dahil hindi naman laging ganoon ang boss nila. Palagi itong kalmado kapag tumatanggap ng misyon mula sa mga kliyente. Ang kaso, iba yata ito ngayon. Si Dos ang nahuli sa pagdating. You're 4 minutes late. Saway sa kanya ng big boss nila. Nakakross ang dalawang braso nito sa harap ng dibdib at matalim ang tingin na ibinibigay sa kanya. Sa susunod, kapag pinatawag ko kayong lahat, siguraduhin ninyong dumating kayo on time. Ganun ba kahirap na sumunod sa utos ko? Nanatiling tahimik ang buong conference room. Hinayaan lang nila ang boss nila na magsalita. Mukha kasi itong tensed at halos namumula na rin ang mukha nito at halatang galing lang sa pag-iyak. Mukhang may malaking problema ang boss nila. Anyway, nitong umaga lang ibinalita sa TV ang nangyari sa mag-asawang Dyson na involved sa car accident. Kilala nyo naman siguro ang mga Dyson dahil matagal din natin silang nakasama rito sa Alta Fresco. Sila ang dating nakatira sa malaking bahay sa tapat natin. Yung close friend ni Dos na si Aviana, tumawag sa akin. Ang sabi niya, hindi siya naniniwala na aksidente lang yun. May ibang dahilan kung bakit namatay ang mga magulang niya.
At yun din ang nasa isip ko. Kumunot ang noo ng karamihan. Bakit naman hindi, boss? Ganun ba ka-perfect ang kanyang ama sa pagmamaneho? Aksidente nga, boss, di ba? Hindi sinasadya. Ganun talaga, nangyayari talaga ang bagay na yun. Tumango naman ang iba sa sinabi ni Seven. Pinagtaasan ito ng kilay ng boss nila. Malaking pangalan ng Dyson sa larangan ng pagnenegosyo. Posibleng may nakaalitan nito. Posibleng maraming kagalit. At dahil nag-iisang anak si Aviana, naisip ng mga ito na madali nilang mapapabagsak ang mga negosyo ng mga Dyson kung sakaling mawala sa landas nila si Felix at Helen. Gaano ka nakakasigurong kaaway ang gumawa nun? Tanong naman ni Dos nang may maisip ito. Considering na nag-iisang anak si Aviana at may isang kapatid na lalaki si Felix Dyson, posibleng pumasok sa isipan ko at ng iba na sinadya ito para mapunta sa kanilang kamay ang kayamanan ng kanyang kapatid. Gayong walang interes sa business nila si Aviana. As you all know, she's an international model. May sariling karerang tinatahak na malayong malayo sa pagnenegosyo. Napatingin naman ang lahat kay Dos. Good deduction, pero kailangan pa rin nating makasiguro. Kukunin natin ang misyong ito ha. Sa puntong ito, ako ang kikilos para alamin ang lahat. Samantala, kakailanganin ko si Dos para maging bodyguard ni Aviana. Nanlaki ang mga mata ni Dos na napatingin sa kanilang boss. Narinig naman niya ang tawanan ng kanyang mga kasama. Muling ibalik ang tamis ng pag-ibig. Mahinang sambit ni 30 sa kanyang tabi dahilan kaya nasiko naman niya ito. Aray! Boso, nananakit! Ang mga kasama naman nila ay nakangisi lang sa kanya. Alam kasi ng mga ito na may lihim siyang pagtingin kay Aviana noong mga bata pa sila. Kaedad niya lamang ito at naging magkaklase na ang mga ito noong elementarya. Kaya labis na pagkasawi ang naramdaman niya noong umalis ito at nagtungo ng Maynila. Hindi naman sila pinansin ng kanilang boss. Pagkatapos nitong ilatag ang plano sa kanya, ay umalis na rin ito. Nagmamadali ito at mukhang may lakad pa itong aasikasuhin. Napasabunot naman sa kanyang buhok si Dos at napatitig sa lamesang gawa sa Nara. Iniisip niyang maigi at hinahanap sa kanyang puso kung meron pa ba siyang interes sa dalaga. Masyado ng maraming taon ang lumipas. Nagkaroon na siya ng ibang babae sa buhay niya. Ngunit hindi niya maintindihan ang kanyang sarili. Narinig niya na lamang ang pangalan ni Avi. Pakiramdam niya ay nagugulo ang kanyang sistema. Paano ba yan, bro? Mukhang magkikita na naman kayo ng the one that got away mo. Pang-aasar ni 30 sa kanya. Inambahan niya ito ng suntok ngunit hindi rin iyon itinuloy nang makitang nakatingin sa kanila si Uno. Sumenyas ito sa kanya na lumapit at agad naman itong ginawa. Kaya mo ba ang misyon? Tanong ng nakakatandang miyembro ng organisasyon. Wala naman akong choice. Hindi ko to pwedeng tanggihan. Baka paalisin na ako ni Big Boss sa organisasyon kapag hindi ko pa to tinanggap. Halos ilang buwan na rin akong walang tinatanggap na misyon magmula nung magpahinga ako at mag-focus sa pagtuturo ng martial arts. Tumango naman si Uno sa kanya. Kahit na ano pang gawin mong desisyon, makakabuti pa rin na humingi ka sa amin ng tulong, lalo na kapag hindi mo na talaga kaya. O siya, sige, aalis na ako dahil hinahanap na ako ng asawa ko. Napangiti naman ng mapait si Dos kay Uno. Hindi niya mapigilang mainggit. Dito, may sarili na itong pamilya samantalang siya. Malapit nang mawala sa kalendaryo ang kanyang edad, ngunit wala pa rin siyang nakakasama sa buhay. Isang araw ang lumipas at dumating agad ang balita kay Dos na dumating na sa bansa si Aviana at alam niyang doon na ang simula ng kanyang trabaho. Maaga siyang nagising at nag-asikaso. Kailangan niyang pumunta ng airport nang sa gayon ay mula roon masubaybayan niya na ang galaw ng dalaga at maging ang mga taong nakapaligid dito. Kailangan niyang obserbahan ng maigi ang mga nakapalibot sa babae nang sa ganoon ay magkaroon siya ng ideya kung paano ito mapapanatiling ligtas. Ngunit malayo pa lamang siya ay nagulat agad siya nang marinig ang pagtawag ng isang babae sa pangalan niya. Dahilan upang mapalingon siya dito. Lucas Ortega? Lucas! It's you!
Halos mapaatras siya nang makitang papalapit sa kanya si Avi. Matangkad ito at maganda pa rin kahit nahalata ang pagdadalamhati nito sa hitsura. Nakasuot din ito ng sunglasses marahil ay para hindi makita ng publiko ang namumugto nitong mga mata. Ano pong masasabi niyo ukol sa pagkasawi ng iyong mga magulang? Tanong ng isang reporter na pilit na kinukunan ng statement si Avi. Napansin agad ni Dos na hindi makasagot si Avi kaya naman mabilis niyang kinuha ang kamay nito at hinila palayo sa mga reporter. Miss Avi, isang statement lang po. Sigaw pa ng isa. Mabilis na ipinasok ni Dos sa sasakyan si Avi. Sumenyas na lamang siya sa mga gwardya nito na isunod ang mga gamit ng dalaga. Huwag kang mag-alala, hindi mo na kailangan gawin yun. Mahinang bulong ng dalaga sa kanya. Ang alin, yung paghila ko sa'yo? Kailangan kong gawin yun. Dahil kung hindi, sigurado akong dudumugin ka. At hindi lang ang mga reporters, kundi pati na rin ang mga usyosero sa airport. Of course, they will do that. Sikat ako, hindi ba? At sanay na ako sa ganun. Inis na bumaling si Do sa babaeng nasa backseat. Yes, sanay ka dahil modelo ka. Maraming kumukuha sa'yo ng letrato. Pero baka lang nakakalimutan mo kaya kanila kukunan ng larawan at hihinga ng statement ay dahil sa mga magulang mong namatay. Don't tell me you're enjoying the limelight, Miss Dyson. Sumimangot naman si Aviana sa binata. Bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Umuwi ako para sa mga magulang ko. Hindi para gustuhing pagpiestahan ng mga press, okay? Mabuti naman kung ganun, Miss Dyson. Teka nga, bakit ba Miss Dyson ka ng Miss Dyson dyan? Parang wala naman tayong pinagsamahan yan, Lucas. Dumukwang pa ng pagkakaupo si Aviana at marahang hinawakan si Dos sa balikat. Nagmamaneho ako, wag mo akong abalahin. Masungit namang tugon ni Dos sa babae. Ngumuso naman si Aviana ngunit nananatili ang pag-iinarte nito sa backseat ng sasakyan. Napapailing naman si Dos dahil sa reaksyon ng dalaga. Kung makaarte kasi ito, akala mo naman ay dalagita. Samantalang magkaedad lamang naman silang dalawa. Ganito rin kasi ang dalaga noong mga bata pa lamang sila. Palaging maarte. Siya nga lang yata ang nakakatiis sa ugali nitong may pagkamaldita. Galit ka pa rin ba sa akin? Dahil sa ginawa kong pag-alis sa Alta Fresco? Dahil hindi ko sinabi sa'yo? Sunod-sunod na tanong nito sa kanya. Wala akong alam sa sinasabi mo. Ani Dos at nag-focus na sa pagmamaneho. Ilang sandali pa ay nagsalita ulit ito. Alam mo na rin siguro kung bakit ako nandito. Marahil sinabi na rin ng kaibigan mo kung anong role ko sa buhay mo. Kung bakit ako nandito at kung bakit kailangan mo akong makasama. Tumango naman si Aviana. Of course. Ang sabi niya, ikaw ang magbabantay sa akin. Kahit saan ako pumunta, dapat nandun ka. You will always make sure that I am safe and secured, lalo na sa mga taong posibleng magbanta sa kaligtasan ko. In short, you will be my personal bodyguard. Tumango naman si Dos. Iyon ay hanggat sa hindi pa nahuhuli ang gumawa ng bagay na yun sa mga magulang mo. But once na maisarado na ang kaso at makasiguro kung ligtas ka na, babalik na ulit ang lahat sa normal. Nang makarating sila sa bahay ni na Aviana, naabutan din nila ang abogado ng dalaga. Naghintay sa labas si Dos habang kausap nito ang lawyer. Marahil ay pinag-uusapan ng mga ito ang mangyayari tungkol sa mamanahin ni Aviana. Ang tungkol sa hotel na pagmamay-ari ng kanyang ama at ang iilan pang negosyo na kailangan niyang asikasuhin, lalo na at wala namang ibang tagapagmana kundi ang dalaga lang din naman. Nang matapos umalis ng abogado, saka siya pumasok sa loob ng bahay. Malaki ito. Mansyon kung maituturing. Ngunit nakakalungkot dahil ang tanging tumatao lamang sa lugar na ito ay bukod sa mga magulang ni Avi noon, ay ang mga helper na matagal nang naninilbihan sa mansyon. Oh, nasa ng mga gamit mo? Tanong ni Aviana kay Dos nang mapansin siya ng dalaga. Kumunot ang noo ni Dos dahil sa tanong ni Avi sa kanya. Gamit? What are you talking about? Pinagtaasan siya ng kilay ng dalaga. Yes, gamit. Your things.
You're my bodyguard, right? My personal bodyguards needs to be by my side 24/7. Kaya ako itinatanong kung nasa ang mga gamit mo kasi expected ko na dito ka titira sa mansyon. Hindi ba tama ako? Ang totoo niyan ay hindi naisip ni Dos na magiging ganoon ang sitwasyon. Ang akala niya, pagkatapos niyang maihatid ang dalaga sa bahay nito ay pwede na siyang bumalik sa kanyang kondo. Hindi ka pwedeng tumanggi, Lucas. Ako ang kliyente, kaya ako ang masusunod. Isa pa, para ka namang iba. Naging mag-best friend naman tayo nung mga bata pa tayo ah. Kung ituring mo ko, parang hindi naman tayo magkakilala niyan. Alam mo ikaw, nakakasakit ka na ng damdamin. Napailing naman si Dos at hindi na nga nagsalita. Nang akmang tatalikod na siya ay bigla siyang hinawakan ni Avi sa kanyang braso. Hindi na ako aalis, Lucas. Hindi na ulit ako aalis, pangako ko yan sa'yo. Matagal na napatitig si Dos sa mukha ng babaeng tanging minahal niya. May kung anong init ng pakiramdam ang dumaan sa kanyang puso sa mga pagkakataong iyon. Pero nang maalala niyang kayang-kayang umalis ni Avi kahit kailan, nagustuhin ito. Naisip niyang maaaring nasasabi lang ito ng dalaga dahil narito ito ngayon sa Pilipinas. Huwag kang mangako. Minsan mo lang nagawang umalis nang hindi nagpapaalam. Kayang-kaya mo ulit gawin yun kung gugustuhin mo. Aniya sa dalaga at saka tumalikod. Umuwi siya sa kanyang kondo at kumuha ng mga gamit. May punto naman kasi si Avi. Kung siya ang magiging personal bodyguard nito, hindi nga ba't mas maganda kung naroon siya malapit sa dalaga? Nang sa gayon ay mas mabantayan nito ito ng maigi. Pagbalik niya sa mansyon ay nagulat siya nang makita siyang nagsisialisa ng mga maid sa bahay ng dalaga. Anong nangyayari? Tanong ni Dos sa mga ito at kitang-kita ni Dos na masasayang mga ito. Nako sir, binigyan kami ni Ma'am Avi ng 1 week na leave. Paid leave po iyon. Pwede raw kaming umuwi sa aming mga pamilya. Kumunot ang noon ni Dos. Nagtataka siya kung bakit yun ginawa ni Avi. Alam kasi niyang hindi mabubuhay ang dalaga nang wala itong nauutusan. Kaya't sandali siyang natahimik. Ilang sandali lang ay bigla siyang may na-realize. Dali-dali siyang tumakbo papasok ng bahay habang bit-bit ang duffel bag na may lamang mga gamit. What is happening? Tanong niya nang maabutan niya si Avi na kalalabas lamang ng silid nito. Napaiwas pa siya ng tingin nang makita ang suot nito. Isang maikling short at naka-spaghetti strap. Napalunok pa siya nang makita ang personal kung gaano ito ka-sexy. Oh, are you talking about the helpers? Oo, pinauwi ko na muna sila. I realize kasi na baka masyado silang pagod sa trabaho dito sa mansyon. At isa pa, nandito ka naman so wala akong kailangang problemahin. Anito at kinindatan pa siya. Aviana, bodyguard mo ko. Hindi ako all around na katulong dito sa malaking bahay niyo. Nakangusong tumango naman si Avi. I know that. Kaya nga ako ang magsisilbi sa'yo. Kumunot ang noo ni Dos. And what are you saying? Ngumiti si Avi ng ubod ng tamis sa kanya. Kulang na lang ay matunaw siya sa mga tingin nito at pakiramdam niya ay inaakit siya ng babae. Lucas, alam kong marami akong kasalanan sa'yo. Una, umalis ako ng Alta Fresco at hindi kita tinawagan pagkatapos nun. Ilang taon din tayong walang communication. At ngayong nabigyan ako ng chance na bumawi sa'yo, I'm taking this whole opportunity. Umiwas ng tingin si Dos. Ang akala ko ba umuwi ka para asikasuhin ang kaso ng mga magulang mo at ang mana mo. I didn't know nakasama pala ako sa mga plano mo. May halong sarkasmo niyang sambit ng bahagyang ikinagulat ng dalaga. Bakit? Ayaw mo ba? Isn't it good? Hitting 3 birds with 1 stone. Lucas, gusto ko lang naman bumawi sa'yo. Hindi mo naman kailangan bumawi sa akin. Kaya ako nandito kasi kliyente ka ng organisasyon. Nandito ako para gampanan ang trabaho ko. Labas ang personal na nararamdaman ko rito. Humakbang papalapit sa kanya si Avi. Ingat na ingat si Lucas na hindi mo baba ang tingin niya dahil kitang-kita ang malulusog na dibdib ng dalaga.
Humugot siya ng malalim na hininga at ibinaling sa ibang bagay ang kanyang paningin. Then, let's set aside the professional side of this. Gusto kong malaman, hindi mo man lang ba ako na-miss? Walang ganang bumaling ng tingin si Dos kay Avi. At bakit naman kita mamimiss? May dahilan ba para maramdaman ko yun? Isang marahang pag-iling ang ginawa nito. Laglag ang balikat na umatras ito kay Dos at nagtungo na lamang sa kusina. Napahugot ng malalim na hininga si Dos habang pinagmamasdan ng dalaga. Nang hindi kumikibo si Avi ay nakaramdam ng guilt si Dos. Ngunit pinalis niya ito sa kanyang isipan. Mas mabuti nang hindi niya maramdaman ang bagay na dati-rati nararamdaman niya para sa dalaga. Ayaw niyang masaktan sa ikalawang pagkakataon. Nang anyayahan siya ni Abby na kumain para sa hapunan, maluwag sa puso niyang pinaunlakan ito. Pagkatapos ay walang sabing umalis siya para magtungo sa kanyang sariling silid. Panay buntong hininga naman ng dalaga. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Dos. Bumangon siya dahil nakaramdam siya na naiinitan siya at alam niyang may swimming pool sa labas. Kumuha siya ng tuwalya at nagdesisyong magtungo roon. Sa may living room ay naabutan niya si Aviana, nagising pa rin. San ka pupunta? Mahinahong tanong ng dalaga. Maliligo ka sa pool? Dagdag pa nito nang makita ang tuwalya na nakasampay sa kanyang balikat. Isang tipid na tango lamang ang ibinigay ni Dos sa dalaga. Abalang-abala ito sa pag-aayos ng mga gamit at naglalagay ito sa bag. Lucas, siya nga pala. Sa sunod na araw, I have a meeting with my manager and also a TV appearance sa isang channel. And next week, I am scheduled for a photo shoot in Siargao. Make sure to come with me in all my schedules, okay? Tumango naman si Dos kay Avi. Of course. Part of my job is to make sure that I'm always with you. Ang cold mo. Hindi ka naman ganyan dati. Ngumisi si Avi. Don't tell me. Ganyan ka rin ka-cold sa mga babaeng dumaan sa buhay mo. Hindi pa rin sumasagot si Dos na siyang ikinangisi naman ni Avi. Oh, don't tell me. Never kang nagkaroon ng girlfriend? I had. Several. Ani Dos sa walang ganang boses. Nawala ang ngiti ni Avi sa kanyang labi. Ngunit ilang sandali lang ay pinalitan ito ng pilit na ngiti. Oh, I see. Ngayon ba, may girlfriend ka? And what's in it for you? Masungit na pagbabalik tanong ni Dos. Chill ka lang, Lucas. Nagtatanong lang ako. Agad na depensa naman ni Avi. Mahinang humalakhak pa ang dalaga. No, I don't have a girlfriend. Sagot niya bago tuluyang lumabas ng main door. Ilang beses na bumuga ng malalim na hininga si Dos pagkatapos niyang umahon at sumandal sa semento ng swimming pool. He was panting. Sinusubukan niyang kumalma at ilang minuto rin siyang nagbabad sa tubig. Ilang sandali lang, nakita niya ang dalaga na papalapit sa kinaroroonan niya. Nakasuot ito ng itim na roba. Bumaling ito sa kanya at nginitian siya. Ilang sandali pa ay hinubad nito ang suot na panabon sa katawan at halos mapamura si Dos nang makita niyang nakasuot lang ito ng bikini. Kitang-kita ni Dos ang hubog ng katawan ni Avi. Hindi niya maiwasang maisip kung ilang lalaki na ba ang nagpantasya sa katawan ng dalaga. Maputi, sexy, may malusog na dibdib at higit sa lahat, may maganda at maamong muka. Okay lang naman siguro sa'yo kung sasamahan kita rito sa pool, hindi ba? Ang init kasi sa loob eh. Hindi kumikibo si Dos sa isang tabi. Pinagmamasdan niya lang ang dalaga sa ginagawa nito. Samantala, sa kabilang banda, halos matuod sa lamig ng tubig si Avi nang lumusong siya. Parang gusto na lamang magbago ng kanyang isipan. Gusto niya lamang hablutin ng roba at ibalot ang kanyang sarili sa tela. Hindi niya alam kung anong naiisip niya at sumunod siya sa lalaki sa labas. Marahil naisip niyang kung susubukan niyang mag-reach out
ay kakausapin na siya ni Dos. Alam niyang malaki ang tampo ng lalaki sa kanya. They were best friends when they were kids. At noong umalis siya, alam niyang nagulat ito nang malamang wala na siya. She tried to reach out pero iisipin pa lang niya na magagalit ito ay kinakabahan siya kaagad kaya palagi niyang pinipigilan ang sarili na kausapin ito kahit sa phone man lang. Ilang taon na rin ang lumipas. Marami nang nangyari sa buhay niya at maging sa buhay ng lalaki. Tama naman si Lucas na umuwi siya para asikasuhin ang kaso ng kanyang mga magulang. Dahil hanggang ngayon, hindi siya naniniwala na aksidente lamang iyon. Kaya handa siyang gumastos ng malaking halaga para lang masigurong walang foul play na naganap. Hindi rin naman niya aakalain na si Lucas ang ipapadala ng organization na nilapitan niya. Kaya laking gulat niya nang makita ulit ito. At labis din ang tuwang nararamdaman niya. Noong una niyang makita ang binata, ang una niya lang naisip na gawin ay yakapin ito. Ngunit agad niyang napansin na nag-iba na ang binata. At kita niya rin na hindi ito komportable sa kanya. Kaya ngayon, bukod sa mga nakatakda niyang gawin dito sa Pilipinas, naisip niyang isama sa kanyang plano na tatrabahuhin si Lucas. Lalo na ngayon na napag-alaman niyang wala pala itong girlfriend. Ang lamig pala, ani ni Avi saka pa simpleng bumaling sa binata. Bakit ka kasi lumabas pa? Alam mo namang madaling araw na. Talagang malamig ang tubig sa pool. Ang init kasi sa loob kaya ako lumabas. Umahon ka na dyan, baka magkasakit ka pa kapag pinilit mong lumubog sa tubig. Alanganin siyang ngumiti sa binata. Hindi, kaya ko naman saka nandito na rin naman ako. Hindi alam ni Avi ng mga oras na yon kung bakit malakas ang loob niya. Ngunit nagawa niyang humakbang paunti-unti, papalapit sa binata. What are you doing, Avi? Tanong ni Dos sa dalaga. Matama na tinitigan ni Avi ang binata at tipid na ngumiti ito. Galit ka sa akin. Sabihin mo na. Ano yung totoo? I said, I don't talk about personal lives here. Nagtatrabaho lang ako sa'yo, binabayaran mo ako. Hindi ako nandito para pag-usapan ng nakaraan. I am just simply asking you. Hindi naman ako galit sa'yo. Tipid at mabilis na sambit ni Dos. Then, kung ganun, bakit ganito mo ako kung tratuhin? Para bang may nakakahawa akong sakit kung lumayo ka sa akin? Umangat ang kilay ng binata at tumitig kay Avi. I am here because I am working for you. Hindi ako nandito bilang kaibigan mo, Avi. Humakbang muli papalapit si Avi sa binata. Hindi kita maintindihan. Hindi ba pwedeng magtrabaho ka sa akin and at the same time, we maintain our friendship? Friendship? Natatawang tanong ni Dos. It's good that you still consider me as a friend. Sa pagkakaalam ko, Avi, ang friends hindi nag-iiwanan. Ang friends nagsasabi kung aalis ang isa o hindi. Hindi yung basta-basta na lang nang iiwan. See? Lumabas na rin ang totoo. Galit ka nga sa akin dahil ginawa ko yun. Pigil na napamura si Dos sa kanyang isipan. At sinong hindi magagalit sa ginawa mo? Anong akala mo? Matutuwa ako dahil umalis ka? For Pete's sake, Avi. Ikaw ang lagi kong kasama nun. Ikaw lang ang lagi kong karamay. You knew, 10 years old pa lamang tayo na ayoko sa mga taong nang iiwan. Dahil ganun ang ginawa ng daddy ko sa akin. Iniwan niya ako. Tapos ganun din palang gagawin mo sa akin. Pinagmukha mo akong tanga. Kaya nga nandito ako I'm asking for forgiveness. Ang ine-expect mo ba, ganun lang kadaling ibigay ang pagpapatawad na hinihingi mo? Napailing naman si Avi. Alam ko naman na hindi. Pero umaasa pa rin ako. Humakbang si Abby papalapit kay Dos at hinawakan niya ito sa magkabilang balikat.
Pinanatili niya ang pagtingin ng seryoso sa binata. Inilapit ni Avi ang kanyang muka sa binata. Bumaba rin ang tingin ni Dos sa mga labi nito. Marahang umangat ang kamay ni Avi hanggang marating ang pisngi ng binata. Ramdam na ramdam ang tensyon sa dalawa. Ilang beses na lumunok si Dos dahil amoy na niya ang mabangong hininga ng dalaga na nasa harapan niya. Gustong-gusto niya itong halikan. Ang kaso lang ay pinipigilan niya ang kanyang sarili. Dahan-dahan na tumingkayad si Abby upang magtagpo ang kanilang mga labi nang biglang may tumawag sa kanyang cellphone na nasa gilid lamang ng pool. Mabilis na umahon si Dos sa tubig habang si Abby naman ay napaatras. Pagkatapos ng nakakatensyong pangyayari sa pool, hindi na bumalik ang binata doon. Wala na ring nagawa si Abby kundi ang umahon. Dama pa rin niya ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Anong sinasabi mo, 30? Na si Carlos Dizon ang may kagagawa ng nangyaring aksidente? Tanong ni Dos sa kabilang linya. Ang lalaki ang tumawag sa kanya. May dala itong importanteng balita na may kinalaman sa ginagawang investigasyon ng pulisya ukol sa nangyaring aksidente. Ang sabi ni Big Boss, ang huling nakausap ng ama ni Aviana ang posibleng may gawa ng krimen. Ang huling nakausap lang naman ito ay kapatid na si Carlos Dizon. Ang suspetsa nga namin nais nitong magkaroon ng bahagi sa last will and testament na kasalukuyang ginagawa ni Felix Dizon. At bakit naman siya umaasang magkakaroon siya ng mana, samantalang kapatid lang naman siya? Dahil ang pamana ng kanyang kapatid ang maaari niyang maging pansuporta niya sa kanyang pagsusugal sa kasino. Marahil nang malaman niyang wala siyang matatanggap na kahit 5 duling, sa sobrang galit niya, ginawa niyang bagay na yun sa kanyang kapatid. Napapailing si Dos habang pinakikinggan ang sinasabi ng lalaki. Alam na ba ni Aviana ang tungkol dito? Well, dahil sa spekulasyon pa lamang ng organisasyon ng tungkol sa kasong yun, wala pa. Ngunit tumutulong si Seven na asikasuhin ng CCTVs at pangangalap pa ng ibang impormasyon. Kilala mo naman ang isang yun. Basta usapang computer, magaling ang isang yun. Makakakuha tayo ng pruweba at mapapalakas natin ang bisa ng ibang ebidensya. Isang marahang tango ang ginawa ni Dos kahit hindi naman siya nakikita ng kausap sa kabilang linya. Nagtanong pa ito kung kumusta siya sa mansyon ng mga Dizon. Sumagot naman si Dos na ayos lang siya, sa kanya ibinaba ang tawag. Nang bumalik siya sa loob ng bahay ay naabutan niya si Avi na nakaupo sa sofa ng living room. Was that about my parents? Tanong nito na ang tinutukoy ay ang tawag na sinagot ni Dos. Yes, it's a lead. But nothing is concrete yet. Tumango ang dalaga at marahang naglakad patungo sa kanyang silid. Ngunit bago ito tuluyang pumasok, lumingon ito sa kanya at ngumiti. Salamat sa pagtanggap mo sa misyong ito. Aaminin ko man sa sarili ko o hindi, alam kong nagsisisi ako sa ginawa ko noon sa iyo, Lucas. Alam kong marami akong tsansa para humingi ng tawad sa ginawa ko pero natakot ako Pero ngayong nandito na ako, gagawin ko ang lahat para makuha ko muli ang loob mo. Anito, saka ngumiti ng tipid at pumasok na sa loob ng silid. Ilang araw ang lumipas, nagpatuloy sa pagbabantay si Dos sa dalaga. Bawat meeting nito ay nakasunod siya. Walang tigil sa pagmamaneho ang ginagawa niya dahil sa dami ng schedules nito na kailangan nilang puntahan. Pumupunta ito sa network upang mag-shoot ng interview. May photo shoots din ito sa mga small clients. At ngayong araw na ito, narito sila sa studio kung saan naroon ang dalaga para umattend sa scheduled appearance nito para sa isang morning show. Despite the struggles you are facing now of you losing your parents, kung pwede naming malaman, may tao na bang nagpapatibok ng puso ng isang Aviana Dizon? Pasimple namang bumaling si Avi sa lalaking nakatayo sa hindi kalayuan. Meron naman, kaso hindi niya alam na gusto ko siya.
Kumunot ang noo ni Dos nang mapansin niyang nakatingin sa kanya ang dalaga. Alam niyang siya ang pinatatamaan ni Avi kaya umiwas siya ng tingin. Naisip niyang marahil ay paraan ito ng dalaga upang makuha ang loob niya. Nako, kilala ba namin yan? Isa rin ba yung modelo or artista ang tinutukoy mo? Tanong na naman ng host. Umiling naman si Avi. No, isa siyang normal na tao. Malayo sa limelight at mga kameras. Hindi katulad ko. Nang matapos ang shooting for morning show ay nagpahinga muna silang dalawa sa cafeteria. Anong gusto mo? Tanong ni Dos kay Avi. Ito na ang umorder ng pagkain para sa dalaga. Siya nga pala, bukas tuloy tayo sa Siargao ha. 3 araw rin tayo ron. Okay lang naman yun sa'yo, hindi ba? Napalingon si Dos sa dalaga at tumango. Part of my job is to be with you. Tipid niya lamang na sagot. Sexing damit at halos kitang-kita ang cleavage nito kaya naman hindi maiwasan ni Dos na maasiwa. Agad na kumuha si Dos ng ruba at ipinatong sa katawan ni Avi. Hey, what are you doing? Tanong ni Avi at sinusubukang alisin ang ruba na ipinatong ni Dos sa kanya. Sinamaan naman siya ng tingin ni Dos. Hindi ka man lang ba nilalamig? Kulang na lang maghubad ka. Tumawa naman si Avi. What do you expect? Nandito ako para sa shoot ng underwear product. Anong gusto mo? Balutin ko ang sarili ko ng kumot? Napasimangot naman si Dos. Nakikita niyang nakasunod ang mga mata ng mga kalalakihan kay Abby nang maglakad ito patungo sa area kung saan gaganapin ang photoshoot. Kung pwede lang sana'y isa-isahing barilin ni Dos ang mga mata ng mga ito, baka nagawa na niya. Ilang sandali lang ay nakatanggap siya ng tawag mula kay 3D. Sinabi nitong mag-iingat siya, maging si Avi, dahil malaki ang posibilidad na puntahan ng tiyuhin ng dalaga ito sa Siargao. Naging mapagmatsyag si Dos sa paligid. Tinitingnan niyang mabuti kung may kahina-hinala bang taong nakamasid sa kanila. Mas lumapit pa siya sa area kung nasaan ang dalaga. Nagulat siya nang may lumapit sa kanya. Hello sir, turista ka ba rito? Tanong ng isang bading na alam niyang kabilang sa mga staff na kasama nila sa shoot. Pinagmasdan siya nito mula ulo hanggang paa. Pasensya ka na kung natanong kita ha. Ang ganda kasi ng build ng katawan mo. Pwedeng-pwede kang maging model. Just in case you're interested, pwede mo akong tawagan sa number na yan. May inabot na calling card ang bading sa kanya noong una. Ay nag-alangan pa siyang tanggapin iyon. Bago pa niya kunin sa kamay nito ang maliit na papel, agad naman na may humablot noon. Nang balingan nila ng bading kung sino yon, agad na tumaas ang kilay niya nang makitang si Avi ang may hawak nito. At anong meron dito, Tanya? Tanong ni Avi sa bading. Napatingin naman ang bading sa kanilang dalawa. Hoy, ikaw, kilala mo ba tong cutie pie na to, Aviana? Tanong naman ito pabalik sa dalaga. Tumango si Avi at ngumiti. Halata sa itsura nito na proud siya sa binata. Tumayo siya ng tuwid. Siyempre naman, magkakilala kami. Actually, he's my bodyguard. By the way, Tanya, this is Lucas. And Lucas, this is Tanya, one of the staff of this brand photo shoot. Napanganga naman ang bading at halos hindi makapaniwala sa kanyang nalaman. Dali-dali itong nagtungo sa ibang kasama at mabilis na ikinuwento ang nangyari. Napapangisi naman si Abby habang nakatingin sa kanya. Look at you! Mukhang maraming nagkakagusto sa'yo sa event na to ha. Pero sorry sila. You can't be theirs. Kumunot ang noo ni Dos sa sinabi ni Abby. At bakit mo naman nasasabi yan? Dahil nauna na ako sa kanila. Ngumiti ng ubod ng tamis si Avi at muling bumalik sa posisyon nito kanina. Habang si Dos at tulala na lamang habang pinagmamasdan na muling nagpo-pose sa harap ng kamera ang dalaga. Hirap na hirap si Dos na ayusin ang mga gamit nila. Hindi lang siya naging bodyguard ng dalaga.
Nagmumukha na rin siyang PA nito ngayon dahil lahat ng kailangan ng dalaga ay siya ang nag-aasikaso. Magpakain, damit na kailangan ni Abing pamalit at pati pag-aasikaso ng kanilang tutuluyang hotel room. Siya rin ang nag-aayos nun. Dapat sana ay meron na silang tutuluyang hotel. Ang kaso, ang sabi ng management ay nagkaroon daw ng problema sa bookings. Kaya ngayon, ito ang hinaharap ni Dos, habang si Avi ay nagpapahinga sa sofa sa lobby. Halata ang pagod sa dalaga dahil sa ginawa nito kanina. Wala ba talagang available na 2 rooms? Aviana Dyson is a VIP. Can't you do anything about it? Umiling ang staff. Sir, ang room na lang po talaga na available is isa na lang po eh. But inside, there are 2 queen-size beds naman po. Perfect for 2 couple or friends. Anang staff na medyo nag-aalangan pa sa huling salitang sinabi nito. We're going to take it. Ani Avi na bigla na lamang sumingit sa usapan. Nang bumaling siya rito ay nakita niya ang nakataas nitong kilay at tila handang-handa siya nitong awayin. What? Kung ayaw mo sa kwarto ay di maghanap ka ng ibang tutulugan mo. Basta ako gusto ko nang pumasok sa kwarto para makapagpahinga na ako. Antok na ako, Lucas. Dinig niya sa tono nito ang pagkairita kaya hindi na siya sumagot pa. All right, we'll take it. Segunda ni Do sa sinabi ni Avi. Nag-aalangan na nagpalipat-lipat ng tingin ng staff sa kanilang dalawa, saka ito alanganin na ngumiti. Okay sir, we'll process it right away. Sa mga oras na yon ay kung titingnan sila, para silang magkasintahan na may LQ, kaya siguro napapalingon sa kanilang karamihan. Nang makapasok sila sa hotel room, agad na inilapag ni Dos ang mga gamit ni Avi sa lamesa. Habang si Avi naman, walang sabing dumapa na lamang sa kama. Inalis nito ang ibang saplot sa katawan upang mapreskuhan. Avi, it's not the right time that you are flaunting me, your body. Sita ni Dos sa dalaga. Nakasuot na lang kasi ito ng bikini, walang t-shirt, bra at panty na lamang ang suot nito at hindi ipokrito si Dos para hindi siya maapektuhan sa ginagawa ni Avi. Lalaki siya at talagang may tatayo at tatayo sa kanya. Sa komportable ako sa ganito eh. Isa pa, naiinitan ako. Can't I wear something that I'm comfortable with? Saka isa pa, wala naman akong dapat na ikahiya, di ba? I have a nice body. I'm flawless. What's wrong with that? Iritableng bumuntong hininga si Dos sa dalaga. I am a man. What will you expect? Sa tingin mo hahayaan lang kita na ganyan ang suot mo habang nasa iisang kwarto lang tayo? Bumalikwas naman ang bangon si Avi at napangising pinagmasdan si Dos. Why? Are you by any chance seduced by me? Huwag ka mag-alala. Kung ano man ang nararamdaman mo, simula pa lang yan. You don't know what I can do just to make you fall for me tonight. Muling umiling si Dos at tumayo na. Hindi niya talaga kayang makasama ang babaeng ito sa iisang silid lamang. Kilala niya ang kanyang sarili. Alam niya ang kanyang hangganan kaya mahirap na dahil baka sa bandang huli ay hindi niya magawang pigilan ang sarili niya at bumigay siya sa pang-aakit na ginagawa sa kanya ng dalaga. Nahilamos na lamang niya ng kanyang palad ang kanyang muka at muling bumaling kay Avi. Kapag bumalik ako, I'm expecting na hindi na yan ang suot mo. If you can't respect me, at least respect yourself. I'm not questioning you wearing pieces like that. Okay naman kung sa trabaho lang. But if you do that in front of me, pasensya na but I will resign as your bodyguard. Ibabalik ko ang lahat ng ibinayad mo ng walang bawas. Teka, hindi mo pwedeng gawin yun sa akin, Lucas. Anang dalaga sa mataas na boses. Well, try me, Avi. Kaya kong gawin at kaya kitang tanggihan sa kahit anong oras. Now, follow what I've said. Magbihis ka. Dapat pagbalik ko maayos na yung itsura mo. Ani Dos at walang sabing naglabas palabas ng hotel room. Paglabas ni Dos ay nahinto ito
Sandaling napasandal sa pinto at bumuga ng hangin. Naisip niyang hindi pa rin nagbabago ang dalaga. Magmula pa man noon, may paraan si Avi kung paano niya makukuha si Dos. Ngunit hindi siya papayag na magpapakita siya ng kahinaan sa harap nito. Kinausap niya si 30 habang nasa labas. Humingi rin siya ng update sa kaso. At tama ang hinala nila ukol sa uncle ni Avi. Na ito nga ang may pakana ng nangyaring pagkaaksidente ng mga magulang nito. Pinaghahanap na ng otoridad si Carlos Dizon. Hindi rin niya matukoy kahit ng mga pulis ang lokasyon nito lalo na at mukhang nagkaroon ito ng ideya na hahanapin siya ng batas kung kaya't agad itong nagtago. Kahit na isang magaling na agent si Dos, naisip niyang mas kailangan niyang ingatan si Avi ngayon. Malaya pa rin si Carlos Dizon na nakakapunta sa kung saan ito gustuhin. Hindi kasi malabo na maging target nito si Avi. Ngayong nakawala pa rin ito. Pagbalik ni Dos sa kanilang silid, naabutan niya si Avi na natutulog na. Nakasuot ito ng malaking t-shirt at pajama. Narinig niya rin itong naghihilik kaya naman dumiretso siya sa kanyang kama. Avi is too important for him. Ayaw man niyang ipakita na mahalaga pa rin ang dalaga sa kanya. Pero alam niyang sa kanyang sarili na hindi nagbago ang pagtingin niya kay Aviana. Kinabukasan at ng mga sumunod na araw ay nagpatuloy ang shoot. Nagkaroon ng konting delay dahil biglang bumagyo. Ano ba yan? Hindi ako pwedeng ma-stranded dito. Ang dami ko pang schedule na kailangang asikasuhin. Reklamo ni Abby habang nakaupo ito sa kama at nakatanaw sa labas ng bintana. Maulan at mahangin doon. Malakas din ang alon sa dagat. Walang lumalayag na bangka at walang eroplanong bumabiyahe. Ayon sa balita, 2 araw raw na mananatili ang ganoong sitwasyon. Hindi ba't mas okay dito? Mas ma-e-enjoy mo ang pagpapahinga mo. Ikaw na rin ang nagsabi na pagod ka. Baka ito na yung pahinga na kailangan mo. Humugot ng malalim na hininga si Avi at umiling. No, you don't understand. Dapat nasa Manila ako ngayon. I have so many things to do. Naiintindihan kita, Avi. Ang sa akin lang, kahit anong pilit mo sa sarili mo na umuwi, wala naman tayong magagawa kundi manatili dahil una sa lahat walang biyahe. Mapabarko o eroplano. Wala. So, imbis na mag-inarte ka sa sitwasyon natin ngayon, hindi ba't mas mabuting magpasalamat ka na lang? Yung schedules mo, pwede pang i-reschedule ulit. Hindi ka naman mamamatay dahil na-miss mo ang isang appointment. Madali lang kasing sabihin sa'yo yan eh. Anito at saka inirapan siya. Okay, sige. Anong gusto mong gawin? Gusto mong umuwi? Sige, you can go alone. Ikaw nang bahalang mag-isa. Irritableng sinamaan siya nito ng tingin. Why are you so mean? Hindi ako mean, Avi. Nagsasabi ako ng totoo rito. Ikaw ang ayaw na makinig kasi matigas ang ulo mo. No, ang sabihin mo sa akin, galit ka sa akin kasi ganyan ka. Kung ituring mo ako para akong bata na kailangan palaging pinagsasabihan. Dahil immature ka, Abby. Immature ka at higit sa lahat inuuna mo ang ibang bagay kumpara sa kaso ng mga magulang mo. Wala ka man lang pakialam. Imbis na isipin mo ang kalagayan nila, inuna mo pa ang shooting at schedules mo. Ano bang klaseng anak ka? How could you just let your parents be like that? Dumalo ka naman sa sementeryo. Silipin mo man lang ba ang kaso nila? May idea ka ba na kung sino ang gumawa nun? Huminto si Dos at pinagmasda ng mukha ng dalaga. Maya-maya ay tumawa siya na puno ng sarkasmo. Wala kang alam, hindi ba? Wala kang alam dahil kung ano-ano ang inaatupag mo. Doon na tuluyang nagpanting ang tenga ni Aviana. Tumayo na siya sa kama at mabilis na naglakad papalapit kay Dos at itinulak ito sa dibdib. Ano bang alam mo, ha? Anong alam mo sa nararamdaman ko? Anong pakialam mo sa kung anong dapat kong unahin o hindi? Immature na ako kung immature. Kung yun ang nakikita mo, edi sige. Pero hindi mo alam kung anong nararamdaman ko, Lucas. Hindi mo alam kung anong pakiramdam na mawala ng magulang.
Sige, you can judge me in whatever you want. Nakita mong nag-e-enjoy ako sa photo shoots ko? Lagi akong nakangiti? Well, that's my way of coping up. Dahil kung hindi ko gagawin yun, magpapalamon lang ako sa lungkot. Baka matagal na akong nabaliw. Nagsimula ng tumulo ang luha ng dalaga. Wala kang alam sa nararamdaman ko nung malaman kong wala na akong mga magulang. Ang nasa isip ko, ang tagal ko silang hindi nakita at nakasama. Oo, kasalanan ko. I pursued modeling dahil yun ang gusto ko. Huli ko na nang mapagtanto na namimiss din pala ako ng mga magulang ko. At kung kailan ko naisipang umuwi, saka pa sila mawawala. I was broken-hearted too, Lucas. Hindi ko lang ipinapakita dahil ayokong magmukhang mahina. Pero wala kang karapatang questionin ang pagmamahal ko para sa mga magulang ko. Dahil wala kang alam. Kung galit ka sa akin, edi magalit ka. Kung ikagagaan ng loob mo ang tungkol sa bagay na yan. Pero alam mo sa sarili mo, sincere ako nung humingi ako ng pasensya sa'yo. Nasa iyo na lang yun kung tatanggapin mo o hindi. Panay ang punas ni Abby ng luha nang tumalikod siya kay Dos at nagmamadaling lumabas ng hotel room. Hindi naman agad hinabol ni Dos ang dalaga dahil nasa isip niya marahil ay gusto nitong mapag-isa. Umupo siya sa sofa at napahilamos gamit ang kanyang mga palad. Alam niyang sa parting iyon ay sumobra na siya. Alam niyang nagalit siya sa dalaga at hindi niya makontrol ang kanyang sasabihin. Naghintay siya ng ilang oras para hintayin si Abby na bumalik ng silid. Ngunit halos 3 oras na pero wala pa rin ito. Doon siya nagsimulang kabahan. Mabilis siyang tumayo ng upuan at iniikot ang vicinity ng hotel upang hanapin si Abby. Lumabas na rin siya at nagtungo sa pinakamalapit na mga buildings, ngunit wala ito sa mga iyon. Ilang beses niyang sinubukang tawagan ng dalaga ngunit hindi ito sumasagot. Palaging unattended ito. Mas lalong lumaki ang takot na nararamdaman ni Dos ng mga oras na yon. Pakiramdam niya, may nangyari ng masama. At kung totoo man ang hinala niya, alam niyang kasalanan niya kapag nangyari nga iyon. Tumawag siya sa mansyon. Si 30 ang nakasagot niyon. Any news about Carlos Dizon? Tanong ni Dos sa lalaki. Wala, kahit ano. Pero malakas talaga ang kutob namin na nasa Siargao siya ngayon. Ayon sa huling tala, huling beses siyang nakita na pasakay ng barko habang patungo sa Siargao. Sunod-sunod na napamura si Dos nang marinig iyon. Pinatay niya ang tawag at muling sinuyod ang mga gusali upang hanapin si Abby. Sa kabilang banda naman, nagising si Aviana nang maramdamang nasa loob siya ng isang malamig na silid. Gising ka na pala. Anang boses ng lalaki na matagal niyang hindi narinig. Nang ibaling niya ang paningin niya sa kama ay nakita niyang nakaupo sa bandang dulo noon ang lalaking pamilyar sa kanya. Tito Carlos? Naguguluhang tanong niya. Doon din lamang pumasok sa isip niya na naroon sila sa isang silid at nakaupo siya sa upuan at nakatali ang kanyang kamay sa likuran ng upuang iyon. Anong ginagawa niyo rito? Bakit po ako nakatali rito? Tumayo ito at maang na tumingin sa kanya. Pinasadahan ito ng tingin ang kanyang katawan at ngumisi. Akalain mo nga naman nabiyayaan ako ng isang pamangkin na katulad mo. Manang-mana ka talaga sa mami mo. Pareho kayong maganda. Higit sa lahat, mukhang pareho kayong masarap. Nga lang hindi ko natikman ng mami mo dahil pinili niyang pakasalan ng kuya ko. Pero ikaw, I have every chance to taste you now. Nanginginig si Abby habang nakaupo roon. Ano pong ibig niyong sabihin, Tito? Teka, naguguluhan po ako. Ano po pang nangyayari sa inyo? Lintik. Alam mo, kung yung mukha mo binana mo sa iyong ina,
Yung ugali mo, minana mo naman kay kuya. Mapagkunwari ka yung walang alam pero pailalim kung tumira. Tito Carlos? Sigaw ni Abby. Guminhawa lang naman ang buhay ng ama mo dahil sa minana niyang negosyo sa mga magulang namin. Sinakim niya ang lahat, wala man lang siyang itinira sa akin. Ako ang bunso pero wala siyang awa. Kahit nakikita niya akong nahihirapan, hindi niya ako tinulungan. Tito, hindi ka nahihirapan. Marami kang pera, hindi ba? Ikaw lang po itong nalulong sa sugal. Kasino rito, kasino roon. Hindi kasalanan ni Daddy kung nawala ang lahat sa inyo. Pero Aviana, kapatid ako ng tatay mo. Kahit ano pang sabihin, kahit pagbali-balik ta rin mo ang mundo, responsibilidad ako ni Kuya Felix. Pero wala. Lahat ng meron siya. Kanino niya ipapamana? Sa'yo. Na walang ibang alam kundi ang humarap sa kamera at mag-pose sa kamera. Walang iya talaga. Anong alam mo sa negosyo? Anong alam mo sa pagpapatakbo ng hotel? Kalandian lang naman ang alam mo sa buhay mo. Baka nga ilang lalaki na ang dumaan sa buhay mo. Tito, hindi po totoo yan. Ngumisi si Carlos sa kanyang pamangkin at humakbang papalapit dito. Pero syempre naman, hindi ako papayag na hindi kita matitikman. Sayang naman ang pagkakataong ibinigay sa akin kung magtititigan lang tayo rito. Nagsimula nang tumili si Abby nang hawakan siya ng Tito Carlos niya sa kanyang balikat. Hindi niya alam kung paano siya makakatakas sa mga oras na yon. Dalawa lang naman ang pagpipilian mo. Pipirmahan mo ang renunciation of inheritance na ito. Anito at ipinakita ang papel na hawak ng lalaki. O pwede rin namang wag mo nang permahan, pero aangkinin ko ang katawan mo. Gustong masuka ni Abby sa isiping iyon. Gusto niyang umiyak dahil takot na takot siya. Pero ano nga ba naman ang magagawa niya? Kapag pinirmahan niya ang papel na yon, lahat ng mana ay posibleng si Carlos ang makinabang. Ngunit kapag tumanggi naman siya, kapalit naman ito ay ang pagkawala ng kanyang iniingatang puri. Ano ang pipiliin niya? Hindi alam ni Abby kung ano ang gagawin niya. Pumikit siya ng mariin at nagdasal ng paulit-ulit na sana ay may dumating upang iligtas siya sa panganib sa kamay ng kanyang Tito Carlos. Noon pa man ay alam na niyang masama ang ugali nito. Subalit hindi naman ito umaabot sa sukdulan. Katulad ngayon. Kasalanan din naman niya kung bakit siya nakita nito. Kung sana ay nilunok na lamang niya ang lahat ng sinabi ni Lucas sa kanya, marahil siguro ay hindi siya nalagay sa ganitong alanganing sitwasyon. May punto naman kasi ang dating kaibigan niya. Masyadong malamig ang ugaling ipinapakita niya sa ibang tao ukol sa pagkawala ng kanyang mga magulang. Ngunit ano nga bang magagawa niya? Kesa magmukha siyang kaawa-awa, minabuti niyang i-focus na lamang ang kanyang atensyon sa mga bagay na makakapag-distract sa kanyang isipan. Ngunit gayon pa man, hindi ibig sabihin noon ay hindi na siya nasasaktan. Dahil kung meron mang pinaka-nasasaktan sa lahat ng nangyayari, ay siya yon. Walang iba, kundi si Abby. Patayin niyo na lamang po ako, Tito. Mahina ngunit mariin niyang sambit. Hindi niya kayang makitang binababoy siya ng kanyang sariling kadugo. Tila naubusan ng pasensya si Carlos Dyson at agad na may hinugot na baril sa likurang bahagi ng kanyang katawan. Subalit bago pa man ito maitutok ang baril sa noo ng dalaga, agad na bumukas ang pinto at walang ano-ano'y may isang tao na mabilis na humablot sa hawak na baril ni Carlos. May mga pulis din na sumugod papasok ng silid at mabilis na pinusasan si Carlos. Lucas! Tawag ni Abby sa pangalan ng lalaki. Mabilis na tumakbo papalapit si Dos sa dalaga at kinalagan niya ito. Walang ano-ano yumakap agad si Abby sa binata ng ubod ng higpit habang panay ang paghingi nito ng paumanhin sa nangyari. No, Abby. Ako ang dapat na nagsusorry sa iyo ngayon.
I'm sorry if I said those things. Nasaktan kita at alam kong sa mga oras na yon, wala kang ibang gusto kundi palipasin muna ang sama ng loob na meron ka sa puso mo. Ani Dos at mas hinigpitan ang hawak sa dalaga. Ang kanyang tito Carlos ay dinala sa presinto sa General Luna. Pansamantala, mga local na pulis muna ng Siargao ang mag-aasikaso sa lalaki saka ito dadalhin sa Maynila upang harapin ang kaso na nakasampa laban sa kanya. Samantala, dinala naman ni Dos ang dalaga sa kanilang silid. Halos nakatulala na lamang si Avi nang nakatitig sa labas ng salaming bintana. Umabot ng tanghali, gabi, hating gabi, ngunit hindi pa rin ito natutulog. Mukha ba talagang wala akong pakialam? Tanong ni Avi kay Dos nang bumalik ang binata na may hawak na baso ng gatas. Iniabot nito iyon kay Avi na malugod naman itong tinanggap. Umiling si Dos. I'm so sorry, Avi. Kung nasabi ko ang mga bagay na yun, nasaktan kita dahil sa sama ng loob ko na meron ako sa'yo. I'm so sorry, Avi. Marahang tinapik ni Avi ang malawak na espasyo sa kanyang tabi. Upo ka. Anang dalaga. Kaya naman walang nagawa si Dos kundi ang umupo sa tabi nito. Naramdaman niyang umusod naman papalapit sa kanya si Avi at sumiksik sa kanyang tagiliran. Inihiga rito nito ang kanyang ulo sa balikat ng binata. Alam ko kung bakit ka nagalit sa akin nung umalis ako. Anito habang ang tingin ay nananatili sa kawalan. Kasi nangako ako na hindi kita iiwan. Nangako ako na hanggang sa bandang huli magkasama tayo, hindi ba? At sabi mo rin noon, kahit na isa akong spoiled brat, kahit na maarte ako, kahit na minsan masama ang ugali ko, ako pa rin ang pipiliin mong pakasalan. Kasi tanggap mo kung ano ako. Pagpapatuloy niya. Umangat ang ulo nito at tumingin sa kanya ng diretso. I'm sorry kung biglaan ang naging pag-alis ko. Takot na takot ako na makita kitang galit sa akin ng mga panahong yun. Hindi ko alam kung anong sasabihin eh. Hindi ko alam kung matatanggap mo ba. Pero Lucas, gusto ko lang malaman mo na walang araw na hindi kita iniisip. Walang araw na hindi ko pinangarap na makasama ka. Ilang beses kong pinilit ang mga magulang ko na umuwi kami ng Alta Fresco. Pero wala, ayaw nila. Nung magbinata at magdalaga na tayo, ilang beses akong bumisita sa Alta Fresco. Mula sa malayo, pinagmamasdan kita. Gusto kitang lapitan noon, pero sa tuwing uuwi ako, iba-ibang babae ang kasama mo. Kaya naisip ko, baka tuluyan mo na akong nakalimutan. Kasi nagagawa mo nang maging masaya kasama ang ibang babae. Lumayo ito ng bahagya sa kanya at tipid ng ngumiti. Kaya nang malaman kong wala kang girlfriend ngayon, sinubukan kong akitin ka. Sinubukan kong gawin ang mga bagay na hindi ko naman talaga ginagawa para lang magustuhan ako. Pero mukhang kahit anong gawin ko, hindi uubra ang ganun sa'yo. Mabilis naman na umiling si Dos. Nagkakamali ka, Avi, kung yan ang iniisip mo. Kumunot ang noo ng dalaga sa sinabi niya. Anong ibig mong sabihin? Walang araw na hindi ko pinangarap na sana ikaw na lang yung kasama ko. Na sana nasa tabi kita. Na sana bumalik ka na ulit. Kasi ikaw lang ang gusto ko, Avi. Ikaw lang. Kahit anong mangyari. Kahit na masama ang loob ko sa'yo. Kahit na galit ako sa'yo. Ikaw pa rin ang gusto ko hanggang sa huli. Magsasalita pa sana si Dos nang biglang yumakap sa kanyang dalaga. Ilang sandali pa ay dahan-dahan itong kumalas at nagkatitigan silang dalawa. Dinig na dinig ni Dos ang nanginginig na paghinga ni Avi. Unti-unti rin siyang nakaramdam ng init kahit na malamig naman ang buong silid dahil bukas ang aircon doon. Mabilis na sinunggaban ng halik ni Dos ang mapupulang labi ng dalaga.
Tinugon naman ng dalaga ang mga halik na ibinibigay sa kanya. Sa pagkakataong iyon, marahan siyang lumayo panandalian. Do you want to do this with me? Tanong ni Dos bilang paghingi ng permiso sa dalaga. Nakangiting tumango naman si Abby sa kanya. Mabilis na tumayo si Dos. Hinawi niya ang kurtina upang hindi makapasok ang konting liwanag na nagmumula sa labas. Naging madilim ang silid at ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang electric lamp na nasa malapit sa pintuan. Muling bumalik sa kama si Dos at naabutan niya si Abby na nasa ilalim na ng kumot. Napansin din niya ang damit nito na nasa sahig na, kaya't napangisi siya. You're naughty. Mahinang tawa naman ang kumawala sa bibig ng dalaga. Tila musika iyon sa kanyang pandinig na mas nagpapataas sa level ng kanyang nararamdaman ngayon. Hinubad niya na rin ang kanyang suot na damit at mabilis na hinawi ang kumot na bumabalot sa katawan nito. Napalunok siya nang makita ang kabuuan nito. Hindi siya makapaniwala na dati-rati ay pantasya lamang ang tungkol sa ganitong bagay para sa kanya. Subalit ngayon ay totoong nangyayari na. Careful. It might hurt. Saad ni Abby na ikinagulat niya. Kumunot ang noon niya at napangiti ng matamis nang mapagtanto ang sinasabi ng dalaga sa kanya. Hindi niya akalain na berhen pa pala ito. Sa tagal nitong nanatili sa ibang bansa ay maiintindihan niya kung lumaki itong liberated. Model din ito at marami na itong nakatrabahong lalaki na mas matikas at mas gwapo sa kanya. But knowing Abby saved her virginity to him. Sobrang saya niya. I saved all my love for you, Lucas. Wala akong ibang pinag-alaya ng pagmamahal ko, maliban sa'yo. Kahit hindi ako sigurado kung mahal mo rin ba ako. Kahit hindi ako sigurado kung magkikita pa ba ulit tayo. Hinaplos ni Dos ang mukha ni Abby at hinalikan ang tungki ng ilong nito. I love you, Abby. I love only you. Don't worry. It'll be gentle. It was a good night for the two of them. Kinabukasan ay nagising si Abby nang wala ng tao sa kanyang tabi. Nakapagtataka na nakasuot na rin siya ng t-shirt at short ni Dos. Ilang beses din siyang bumaling sa paligid. Kinakabahan din siya dahil baka iniwan na siya nito. Ngunit ilang sandali lang ay bumukas ang pinto at mula sa labas ay pumasok si Dos na may dalang tray ng pagkain. Breakfast in bed. Anito saka kinindatan siya. Pagkababa nito ng pagkain sa mesa ay mabilis siyang yumakap sa lalaki. Ang akala ko malis ka na. Mahinang bulong ni Abby sa binata. Marahang tumawa si Dos at umiling. Why do you think I would do that? Nagkibit ng balikat si Abby. Ewan ko, baka plano mong gumanti. Natatakot ako na baka biglang ikaw naman yung umalis. Hinaplos ni Dos ang pisngi ni Abby. Hindi naman mangyayari yun. Hindi kita iiwan. Nagkatitigan ng dalawa at ilang sandali pa bago naalala ni Dos ang pagkain. Kailangan mong kumain at magpahinga. May isang araw pa tayo bago bumalik sa Manila. Kung ako sa'yo, sulitin mo na. Dahil siguradong marami kang gagawin sa mga susunod na araw. Lalo na at nasa kulungan na ang tito mo. Ang kumpanya nyo, ang mga hotel na kailangan ng update sa kung anong magiging plano ng iisang tagapagmana nito. You are the sole heiress of all those properties and businesses. Kaya dapat habang maaga harapin mo na yun. Tumango naman si Abby. Yes, that's exactly my plan. But regarding the mission, ngayong nahuli na ang uncle ko at ngayong ligtas na ako, pwede ko bang malaman kung magsistay ka pa rin sa tabi ko? O babalik ka ng alta fresco? May lungkot sa boses ng dalaga. Alam niyang posibleng hindi siya piliin ng binata dahil may trabaho ito sa probinsya. At ang nagpapatakbo rin ito ng Martial Arts Academy. Kailangan ng ibang mga tao ang presensya ng binata.
Kaya kahit anuman ang maging sagot nito, talagang tatanggapin niya ng maluwag sa kanyang puso. Avi, isa lang ang may papangako ko sa iyo ngayon. Kung naasan ka, nandun din ako. Hindi kita iiwan. Hindi kita ilalagay sa alanganin. Ngumiti si Avi at umayos ng pagkakaupo. Kumain na rin ito at pagkuwan ay nagpahinga silang dalawa. Grabe ka talaga, Dos. Pumunta ka lang ng Siargao, nagka-love life ka na. Kala ko ba wala ka nang gusto kay Aviana? Pang-aasar ni 30 kay Dos na ngayon ay namumula na ang muka dahil kanina pa ito inaasar ng mga tao sa loob ng conference room. Ang mahalaga, natapos na natin ang misyon. Solid talaga si Big Boss maging investigator. Pati yata ingrown sa kuko ng isang tao kayang-kaya niyang hukayin. Napapailing na lamang si Uno. Kaya nga siyang Big Boss dahil siyang pinakamagaling, hindi ba? Mahinang tumawa ang kanilang boss. We are all good at our respective jobs. What good about this mission is that we are all able to hit two birds with one stone. First, completing the mission. Second, making sure that Lucas and Aviana get the happy ending they deserve. Anito at saka ngumiti kay Dos. Muli na namang nagtuksuhan ang mga naroon. Wala nang nagawa si Dos kundi tanggapin na lang ang pang-aasar ng kanyang mga kasama. Sa tingin mo, tatanggapin kaya nila ako kapag humarap ako sa mga board of directors and stock investors? Tanong ni Avi kay Dos pagkahinto nila sa entrance ng main hotel kung saan idadaos ang meeting ni Avi sa lahat ng mga malalaking pangalan na naging investors ng kanilang hotel. Pinag-aralan mo na itong mabuti, Avi. Kayang-kaya mo yan. At syempre, tatanggapin ka nila. Anak ka ni Felix Dyson. You are great and you have name in modeling industry. Sure ako na kung ano man ang natutunan mo sa previous job mo, maa-apply mo yan sa pagpapatakbo ng negosyong naiwan ng mga magulang mo. Ngumiti sa kanya si Avi. Dumukwang ito at hinalikan siya sa mga labi. Naunang bumaba ang dalaga, sumunod naman siya. Nakabantay lang siya sa likuran nito. All throughout the presentation, nakasubaybay lang siya kay Aviana. At kitang-kita niya sa mga mata nito ang labis na saya na nag-improve ang pangkalahatang proposal nito para sa new strategies na magagamit to market the hotel. Nang makaalis lahat ng mga naroon, mabilis na tumakbo si Avi kay Dos at niyakap siya nito. They accepted it. At kahit alam kong hindi pa ako kasing galing ng daddy ko, alam kong balang araw, makukuha ko rin ang puso nilang lahat. Hanggang sa sila nang maglagay sa akin sa posisyon bilang CEO ng hotel. This is just the start, Lucas. Ngumiti naman si Dos sa kanya at gumanti ito ng yakap. Pagkatapos ng lahat ng ito, Avi, gusto sana kitang yayain na bumalik sa Alta Fresco. Iyon kung gusto mo lang naman. Ngumiti sa kanya si Avi at tumango. Oo naman. Bakit naman hindi? Ikaw pa ba? Ang lakas mo kaya sa akin. Makalipas ang ilang linggong trabaho ay nagpasya ang dalawa na umuwi ng probinsya. Matagal na panahon ding hindi nakauwi si Aviana sa lugar na yon. Ang bahay nila dati ay naibenta na sa ibang mga negosyante, kaya naman kinailangan pa nilang maghanap ng hotel na malapit sa beach na lagi nilang pinupuntahan ni Dos noong mga bata pa sila kapag tumatakas sila sa klase. Magkahawak kamay silang naglalakad sa dalampasigan. Hindi mainit dahil natatakpan ng ulap ang araw ng mga panahong iyon. Mahangin din at tila may nagbabadyang ulan. Naalala mo ba nung pinagalitan ka ng teacher kasi pumasok kang may kulay ang buhok mo? Tanong ni Dos sa dalaga. Natatawang tumango naman si Avi. Oo, grade 6 tayo nun. Sumakay ako ng tricycle at nagtungo dito. Alam mo bang hirap na hirap akong hanapin ka nun? Akala ko wala ka na. Nung dumating ako dito sa dagat, nakita kitang papalusong na sa tubig.
Akala ko talaga magpapakamatay ka na kaya tumakbo ako at binuhat ka papalayo. Yun naman pala, gusto mo lang ibabad ang paa mo sa tubig para maalis ang inis mo nun. Ngumiti ng matamis si Avi. Itong lugar na to ang naging takbuhan natin kapag pakiramdam natin pinagtutulungan tayo ng mga tao at kapag ginagago tayo ng mundo. This is our safe haven. Kaya naman, Avi, habang nandito tayo ngayon, ayokong sayangin ang pagkakataon. Sa harap ng karagatang nagsilbing sakses sa lahat ng ating mga pinagdaanan simula nung bata pa tayo, gusto ko sanang tanungin ka, Avi. Will you marry me? Nakagat ni Avi ang kanyang labi at naramdaman niya ang mainit na likido sa gilid ng kanyang mga mata. Ayoko nang pakawalan ka, Avi. Ngayong nandito ka na, hindi ko nahahayaan na mawala ka ulit. Hindi ka na pwedeng umalis ulit. Kung pwede lang, itatali na talaga kita sa akin. Napalunok si Avi habang nakatingin sa singsing na hawak ng lalaking habang nakaluhod ito sa harap niya. Oo naman, Lucas. Oo naman. Pakakasalan kita. Tumayo si Lucas at isinuot agad ang singsing sa daliri ni Aviana at niyakap ito ng mahigpit. Mahal na mahal kita. Tandaan mo yan. Hindi ko alam kung kakayanin ko bang mawala ka pa. Baka mabaliw ako, Aviana. Hinalika naman siya sa labi ni Avi. Huwag kang mag-alala. Hindi na ako aalis ulit, Lucas. Dito na lang ako. Dito na lang ako sa tabi mo palagi. Makalipas ang ilang buwang paghahanda sa nasabing kasalan, sa wakas ay pinag-isa na rin ng simbahan sina Aviana at Lucas. And now I pronounce you husband and wife. Mr. Lucas Ortega, pwede mo nang halikan ang iyong asawa. Isang masigabong palakpakan ang pumuno sa malaking simbahan na pinagdarausan ng kanilang kasal. At magmula noon, iyon na ang tunay na simula ng kanilang buhay bilang isang pamilya kasama ang batang nasa sinapupunan ni Avi.